Hi guys, welcome to my vlog. Gagawa ako ngayon ng kalante kahoy. Gawa sa semento. Ito na ang aking mga gagawin. Ito na ang aking mga gagamitin. Meron akong semento, may buhangin, lumang timba, mayroong lata ng ito, century tuna para sa paa, ito styrofoam, may bakal, yung hulmahan. Okay, yan ang mga gagamitin kong materialis. Una, nilagay ko muna itong lata ng century tuna, maliliit lang na lata ng century tuna sa loob ng balde. Lalagyan ko ng buhangin. Yan, nilagyan ko ng buhangin. Kailangan pantay yung para pantay yung pagkakapaan niya bago ko lagyan ng semento. Guys, at this moment ay papahiran ko muna ng lumang langis ang loob ng balde. Ang lumang langis na ito ay nahingi ko lamang sa aming kapitbahay mula sa pinag-change oil niya ng kanyang sasakyan. Nahingi ko lang to sa kanya. Ilalagyan ko ng langis para pag natapos na ang kalang ginawa ko ay hindi didikit sa loob ng balde ang semento kapag tinanggal ko na. Ngayon ay maghahalo na ako ng buhangin, semento at konting tubig para sa paggawa ng kalan. Ang semento ay nabili ko sa tindahan sa hardware ng 10 piso 1 kilo. Bumili ako ng 7 kilo, bali 70 pesos. At yung buhangin naman ay lumang buhangin na matagal na sa bakuran namin na ginamit pa noon sa pagpagawa ng aming bahay. Yan yung mga lumang buhangin na hindi nagamit, mga sobra-sobra. Ang sukat na ginamit ko sa semento at buhangin ay sakto lang. 1:1 sa isang balde ng buhangin ay isang balde rin ng semento, pero ang balde na ginamit ko ay yung lumang lalagyan ng pintura. Yung kita niyo naman sa video yung pintura, yung lalagyan ng pintura, yun ang ginamit kong pantakal. Bale, isang buhangin, isang sukat noon ng buhangin at isinukat ko rin sa semento. Ngayon sa tagpong yan ay inuukitan ko yung styrofoam ng paglalagyan ng bakal. Yung bakal, yun yung gagamitin. Ayan, nilalagyan ng bakal para doon sa may sapin sa panggatong yung parang pagitan ng panggatong at yung pasukan ng hangin para magkaroon ng hangin sa loob ng kalan. Ngayon itutuloy ko yung paghalo ng semento at buhangin na nilagyan ko na ng tubig. Ang pagtimpla ng semento at buhangin ay sakto lang. Kailangan hindi siya basang-basa at hindi na naman tuyong-tuyo. Kaya tansya-tansya na lang ang lapot. Kailangan yung magandang ihalo, medyo hindi matigas ihalo
para paglagay sa loob ng balde ay hindi mahirapan. Kaya lang napadami yata yung tubig ng lagay ko, kaya dinagdagan ko pa ng isang plastic na semento. Pero okay lang yan, tansya-tansya na lang yan kung marunong kayong maghalo ng semento at buhangin. Ako sa lagay na yan ay hindi ako professional na, anong tawag doon, yung sa construction. Tansya-tansya lang yan. Nanonood lang naman ako sa mga nagko-construction, sa mga laborer. Tinitignan ko kung paano sila maghalo ng semento at yung lapot para pang buhos o pang palitada. Pero sa kalan na gagawin ko, kailangan yung medyo basa-basa siya para hindi siya mahirap ilagay sa loob. At saka matibay yata pagka mas maganda ang kapit pag basa. Medyo basa, hindi yung medyo yung malapot-lapot. Medyo konting labnaw, konti lang. Medyo lablawan lang ng konti para hindi mahirap ilagay. Kasi pag sobrang lapot naman, mahirap na mailagay. Kailangan may konting labnaw. Ayan. Ilalagyan ko na po ng semento yung loob, yung pinaka sahig ng kalan. Lagay ko na. Nalagyan ko na rin yung paa, yung 4 na lata ng Century Tuna. Ganyan po ang paglagay ng unang paglagay ng semento. At pupukpukin ng konti para magpantay yung pagkakalapat ng semento sa loob. Nilagyan ko rin siya ng screen, mga lumang screen lang para medyo suporta doon sa semento, sa kapit ng semento, para matibay, hindi siya babasag pag nabagsak, hindi siya madaling mabagsak. Kailangan meron siya suporta sa loob. Ayan, nilagay ko lang ilalim. Lagyan ulit ng semento. Semento mix. Alam nyo na yan. Basta sinabing semento, sama na rin yung buhangin, tubig. Semento mix na yan. Ayan. Ilagay ko na po yung unang styro. Pinipili ko pa yung styro na ilalagay ko. Yung may bakal. Mayroong ng bakal. Ukit ng bakal. Para madali yung bakal ay hindi mahirap ilagay. Kailangan nakaukit na. Sinusukatan ko siya ng styro. Yung inaayos ko yung magandang pagkakaayos ng styro. Ilagay ko na yung bakal. Ayan po. Inaayos ko biigi. Ayan na, pagkakalagay ng bakal. Tapos nilagay ko na yung lumang retaso ng yero na tira-tira para mahulmahan yung loob, mahulma yung loob ng kalan. Lagayan ng magatong para sa apoy. Binuhusan ko ng lupa yung loob ng lumang yero para hindi gumalaw at hindi mapasukan ng semento yung hulmahan. Dahil yung loob po, yung pinakagitna ng kalan, yun po yan, yung meron. Nilagyan ko ng buhangin para hindi malagyan ng semento. Nilagay ko na rin yung mga styrofoam para sa lagayan ng kahoy, panggatong. Nilagyan ko ng mga alambre at screen, mga mga pinaglumaang alambre para pampatibay sa semento, para may kakapitan na semento. Ayan, inayos ko, dinikdik ko ng bakal yung loob para masiksik yung semento sa loob. Kaya kailangan medyo basa-basa para yung tubig papasukan niya yung mga buta o mga singit-singit. Kailangan medyo mamasa-masa yung halo ng semento para yung mga singit-singit ay mapasakan niya. Ilagyan ko pa siya ng bakal, ng alambre, bakal. Ayan. At
hinalo ko muna uli yung semento para ma-check ko yung pagkakamasa niya, yung pagkabasa niya, kung okay pa siya. Dinagdagan ko pa ng tubig, konti-konti lang, pakunti-kunti ng tubig para hindi natin makuha natin yung tansya ng masa. Ayan, lagay ng semento mix, ang halo ng semento. Ayan po, lagay ko na, siniksikan ko na yung mga gilid ng kalan. Kaso kinapos ako ng halo ng semento, kaya kumuha pa ako ng buhangin uli, maghahalo ako uli kasi kinapos ako ng semento mix na kinulang yung pagkakahalo ko. Samantala habang wala ako, may manok na dumaan, nagtutuka-tuka, wala naman siyang matuka, binugaw ko na lang. Naghalo ako ng semento, buti may natira pang isang plastic. Naghalo ako ng isang plastic na semento sa isang balde ng buhangin. Dinamihan ko na ng buhangin kasi baka magkulang na naman. Kahit na isang plastic na lang yung semento, dinamihan ko na lang ng buhangin, pero okay lang siguro yan dahil first time ko lang naman gumawa ng kalan na yan. Eksperimento lang ba? Kumbaga eksperimento lang, nakita ko lang, napanood ko lang din yung mga gumagawa ng kalan. Ginaya ko para meron ako sariling kalan. Hindi na ako bibili sa palengke, basta hardware ng kalang panggatong. Dahil maraming mga kahoy dito sa lugar namin, mga punong kahoy, panggatong, mga kahoy na tira-tira na galing sa ginibang mga bahay dahil nung bagyong Tino nagkagiba-giba yung mga bahay. Pinagdadampot ko yung mga kahoy, mga lumutang sa malapit pala ako sa dagat, kaya may mga kahoy na lumutang sa dagat na anod, kaya pinagdadampot ko na lang para maging panggatong. Kaya ngayon gumawa ako ng kalan para makatipid sa gas sapagkat marami namang kahoy na maigagatong. Kaya po, siniksi ko na yung natitirang semento para matapos na. Ngayon, natapos ko na yan. Ang araw ngayon ay Sabado. Pero puputulin ko muna yung video sapagkat hinihintay ko pang matuyo yung kalan na ginawa ko. Binilad ko muna sa araw. Malamang bukas ko patanggalin yung kalan na yan, kalan de semento na yan, para tuyong-tuyo na. Kaya abangan nyo na lang yung part 2 nito kapag natapos na. Salamat po. Salamat sa panonood. Abangan nyo na lang yung part 2.